Okay, so alam ko iniisip nyo ngayon. Iniisip nyo, clickbait lang tong video na to. Kasi next Axie, pang clickbait talagang mga ganong klaseng title eh. But, I'm not joking, hindi ako nag-exage. I think nahanap ko na yung possible or pinakamalaking chance na maging next Axie Infinity. This is not sponsored, no? Sarili kong nakita to, sarili kong ni-research tong game na to. Hindi ako binayaran ng game na to para i-promote to. Wala. I-explain ko sa inyo anong game na to, paano yung mga ways para kumita dito, bakit ko to sinabing next Axie Infinity. One of the main reasons kung bakit ko sinabing next Axie Infinity is, sabihin ko sa inyo, is meron silang Scholars Managers system na very well polished, no? Yung mga pro, yung mga cons, yung mga weaknesses ng Axie Infinity, inayos nila dito. But bago natin simulan, make sure subscribe kayo, like and share this video. If kasali ka sa Telegram group ko, then alam mo na tong tinutukoy kong game na to kasi nagkaroon kayo ng head start. If di ka pa kasali sa Telegram group ko, link ay nasa bio. The game is called Cambria. It's an RuneScape inspired like MMORPG game. If familiar ka sa RuneScape, it's a very popular MMORPG game back in early 2000s. So bakit ko nasabing ito yung magiging next Axie Infinity? This is the first time sa isang Web3 game na uuwi ako, ito una kong bubuksan na game or browser game. Hindi ko na-experience yun sa mga ibang Web3 games. Usually, ang ginagawa ko sa Web3 games, alamin ko lang yung GitHub, yung docs nila, kung paano, alamin mo yung game, paano laruin, paano mo i-take advantage yung game na paano ka ma-maximize yung earnings. While dito sa Cambria, once na nilaro mo yan, mag-e-enjoy ka talaga if na-enjoy mo yung mga MMORPG like RuneScape yung gameplay. If hindi ka fan nun, then most probably hindi ka rin magiging fan nito. Sa mga hindi nakakaalam, ang Cambria, it's already an old game dito sa Web3. I think it's around 1-2 years ago pa tong game na to. Pero nag-start siya as a parang more of a gambling game kung saan makikipag 1v1 ka sa isang totoong player. It's a luck base, no? Wala talagang ways para magkaroon ka ng advantage sa kalaban mo and mag-stake ka or magbabayad ka ng Ethereum. So pag nanalo ka, times 2 pera mo. Pag natalo ka, 0 pera mo. Ngayon, ang tanong mo naman is, free to play ba to or kailangan ko pa magbayad muna bago makapag-start maglaro? So, ang Cambria, meron silang free to play mechanics or anyone can play. Anyone can play for free, wala kang kailangang ilabas na pera. But, as with other Web3 games, magiging limited yung movement mo or meron kang restrictions pagdating sa features. Katulad ng mga ways para kumita dito sa game na to. Kung free to play ka, hindi mo makukuha yung feature na to. If nagbayad ka naman, no? Basically magbabayad ka for a battle pass nila, parang battle pass nila. So, dito pumapasok yung Scholars and Managers. Pag-uusapan natin maya-maya yun. But yeah, it's free to play. But if you want to maximize or gusto mong kumita dito, then kailangan mo magbayad ng battle pass or tinatawag nilang Royal Charters. Explain ko naman sa inyo yung mga number of ways para kumita dito sa Cambria na to. Kasi sobrang dami. I think nasa isipan ko ay around 7 or 8 ways para kumita dito sa Cambria to. So explain ko sa inyo habang pinapakita ko sa inyo yung gameplay. Okay, so explain ko muna sa inyo yung pinaka main way para kumita dito sa Cambria, which is yung Scholars Managers system nila dito. So, dito sa Cambria, meron tayong tinatawag na guilds, no? So, dito sa guild, pwede ka maging member or pwede ka maging guild leader. Ang guild leader ang yung magiging manager mo, members naman is yung mga scholars mo, and pwede ka magkaroon din ng split din, no? Usually dati sa Axie Infinity 50-50, 60-40, 30-70. So dito makikita mo sa lower right ko, ito yung guild ko, ang guild name ko is Good Day. So as a guild leader, para makagawa ko ng guild, kailangan bumili ng 10 Royal Charters or 10 na Battle Pass. Itong Battle Pass na to, ito yung ipapamigay mo sa mga members mo na hindi afford bumili ng Royal Charters. Kumbaga ito yung mga magiging scholars mo na magkakaroon ka ng pag-usapan kung magkano magiging split ratio mo. Right now, I have 60-40 ratio. 60% ay mapupunta sa members. Ano naman yung paghahatian nyo? Ang paghahatian nyo is yung Royal Favor na makikita mo dito sa top left ko. So, para saan tong points na to? So, every season will last 14 days or 2 weeks. So, right now, nasa season 2 tayo. Mag-end siya in about 3 to 4 days. So,
every season, meron tayong prize pool. Think of it, the international sa Dota 2, kung saan meron din silang prize pool. Saan galing yung pera sa prize pool? Galing yan sa mga players din na gumagastos sa in-game. So, the more players na naglalaro, the more chances na lalaki din yung prize pool. So, every season, depende sa royal favor mo kung saan ka sa leaderboard, magkakaroon ka ng share doon sa prize pool na yon. Ang prize pool na is in Ethereum or RON. No? Walang USDC, wala silang sariling token. Ang Cambria, wala pa silang sariling token. Alright? So, yun ang nakikita kong possible na maging sustainable, no? Is hindi naman wala silang sariling token yet, no? Yet pag-uusapan natin mamaya yan, no? So, ang goal dito para mag-earn right now is dumami ng royal favor, dumami ng points, and hopefully mataas yung leaderboards mo, mataas ka sa leaderboards, mataas yung prize pool para mas malaki yung magiging share mo. Now, doon pumapasok yung scholars, managers system nila. Isang royal charter or isang battle pass would only cost around 1.4 to 1.6 pesos. So, hindi siya ganun kamahal, no? Unlike sa Axie Infinity na kailangan mo gumastos ng 70 to 150,000 pesos depende kung gusto mong meta yung team mo or hindi. So, medyo mahirap talaga yung barrier, nandyan yan. Well, dito sa Cambria, hindi naman ganun ka laki, no? 1.4 to 1.6. Hindi naman ganun kamahal. So, that's one way kung nakikita natin kung magiging sustainable ba yung guilds. Baka at some point, kukunti lang yung scholar or aalis na yung mga scholar kasi nakapag-ipon na sila. Kaya na lang bumili nila ng sariling battle pass. So, magkakaroon ng split, di ba? Yun ang mga nakikita ko sa mga concerns. Now, yun yung first way para kumita dito. Second way naman, this is interesting. Ito kasi yung gusto kong gawing second. Itong second way para kumita dito is actually unofficial. No, unofficial way of earning dito sa game na to. So, dito, meron sa akin tinatawag na silver. Ito yung magiging in-game currency sa player-driven economy. So, mga tao dito, mga players dito, pwede mag-buy and sell ng mga weapons na nakululot nila or mga ingredients na nakukuha nila. Pwede sila mag-buy and sell at ang gamit nilang currency is silver. And that is not an cryptocurrency. In-game digital, in-game currency lang yan. Well, pagdating sa mga games, meron talaga mga tao na willing gumastos for the sake of gusto nilang lumakas agad, gusto nilang shortcut sa game, no? Gusto nilang mapabilis yung process nila sa pag-grind. So there are number of users or players or whales dito sa game na to na willing bumili ng silver, ng digital currency, in exchange of real money or USDT. Ang last na nakita ko, nag-range sa around $25 to $30 per 1 million silver. So, mahirap pa makakuha ng 1 million silver? Actually, medyo mahirap, no? Medyo i-grind mo din yan. But as someone na, wala ka naman kailangang ilabas na pera, and that's another way of earning dito sa game na to, besides sa royal favor, at least kahit paano, nagkakaroon tayo ng unofficial way of earning dito sa Cambria na hindi mo basta-basta mahanap sa ibang Web3 games, right? Makikita mo yan usually sa Ragnarok, di ba? All days, Ragnarok. So, yan yung second ways para kumita dito sa Cambria. Third naman is, pwede kang maging tinatawag na paymaster. So, kanina, tinutukoy ko, pwede kang maging guild leader kung saan bibili ka ng royal charters, ipapamigay mo to sa mga scholars mo para meron kang, in exchange is meron kayong split. So, meron din tayong tinatawag na paymaster na opposite naman ng guild leader. Ang ginagawa ng paymaster naman is, bibili sila ng royal charter, which is around 1.4 to 1.6 pesos, at ililagay nila sa vault. Isipin na lang, naglagay kayo ng pera sa bangko at mag-earn kayo ng interest. So, ganun lang din yun sa paymaster. Bibili sila ng battle pass at i-deposit nila sa isang vault at meron siyang share sa kita ng Cambria. So, every time na may gumagastos sa game, bumibili ng charters, orbs, basically gumagastos ng Ethereum or ng RON,
25% ng total na kinita ng game ay mas-split sa mga paymasters. So, as a paymaster, wala ka nang kailangan gawin. Bibili ka lang nung Royal Charters, then dideposit mo lang, then okay na. Hindi mo siya ma-withdraw. So, hopefully, mabawi mo yung ROI mo kung sakaling marami kang bilhin. So, yun yung third way. So, pwede ka maging both, no? Pwede ka maging guild leader, at the same time, pwede ka rin maging paymaster. Walang problema doon. Now, fourth way is, this is ano naman, no? This is more towards sa mga streamers, no? So, meron silang tinatawag na streamer program. Makikita mo yan sa docs, hindi mo yan makikita sa mismong game. Kung saan, if nag-stream ka ng Cambria, meron kang sariling exclusive prize pool na every season, meron kang share doon sa prize pool na yun. I think 1 to 2%. Now, that's fourth way. Fifth way naman is content creator program. So, if madalas ka nag-tweet sa X or gumagawa ng videos maybe sa TikTok or YouTube, pwede mong isubmit yun sa Discord and meron ka ring sariling prize pool, no? Meron ka ring cut doon. 1%, 1.5%. So, that's the fifth way. Sixth way naman is meron din silang tinatawag na referral program. So, meron din silang referral leaderboard. So, if marami kang na-refer and nasa top leaderboard ka, meron ka rin makukuhang shares sa exclusive prize pool for referrals lang. So, if ginagawa mo yung lahat, then makikita mo patong-patong yung makukuha mong prize pool. So, possible na medyo malaki-laki ang makuha mo. Depende sa kung paano ka mag-grind. And ang seventh way naman para kumita dito is meron silang airdrop points na tinatawag na trinkets. So, paano ka makakuha ng airdrop points? So, kailangan mo lang maglaro. As a Battle Pass user, kailangan mo lang maglaro. Then, mag-earn ka ng bribes kung saan itong bribe na to, parang ticket siya sa isang spinning wheel na machine. And depende kung ilang points ang makukuha mo doon. So, the more bribe tickets you have, mas ladami yung trinket points mo. Possible na makakuha ka ng jackpot, mas malaki yung trinkets, and makakuha ka ng raffle tickets sa future land NFT nila. So, that's basically airdrop points. So, once na naglabas na ng token nila, depende yan sa points mo, sa trinkets mo, then ganun kadami makukuha mo airdrop. So, that's the seventh way pwedeng kumita dito sa Cambria. So, ang daming ways, no? But mostly as a scholar or as a normal average user, 3 ways, no? 3 ways. Di mo masyado papansinin yung mga referral at medyo disadvantage yun sa inyo. If hindi ka naman content creator, wala kang naman magagawa. Wala kang platform, wala kang viewers, wala kang magagawa. So, 3 ways lang talaga as a average user. First is yung scholars or gusto mo maging guild leader. Yan. Second naman is yung unofficial ways of earning is for every 1 million silver, bebenta mo siya sa tao ng $30. Third naman is yung airdrop points. So, future airdrops, for sure, magkakaroon na sarili ng token. Di na lang natin alam kung kailan. But, ngayon pa lang, pwede ka na mag-grind. Alright, so yun lang. If meron kayong questions, like paano mag-start, paano magsimula, anong system to, anong chain to, pag-usapan natin yan sa next na video. But, if gusto mo mag-start maglaro ngayon, meron akong referral code or access code kasi kailangan mo ng code para makapag-start maglaro nito. Iiwan ko na yung code ko sa baba, sa description. But, simple lang naman. Type mo lang is good day. Walang space, all small letters. Good day. Once na pinalagay mo yan, pwede ka na kagad mag-start maglaro. And if gusto mo maging scholar or gusto mong sumali sa guild ko, sali kayo sa TG community ko, then sabihan mo ako, mention mo ako doon. Yun lang, don't forget to subscribe, like, and share this video. Yun lang.